Praise the Lord. Mayong butas na na. Praise the Lord. Gusto na inyong simana. Gusto na inyong pag-inabuhi. Ang atong pag-inabuhi sa matag adlaw. Lunes nato sa Sabado. Kunya Domingo. Alas 9 nato sa alas 12. Kamay ang oras para sa Ginoo. Pero mga kaigsunan, naihintuman ako sa Biblia na kausalang gikahon si Elias. Pero may ako po 40 days, nawagin siya, wala nang gitsong kaon yan mga naman. So doon ay ang pagkakon sa Ginoo, mga kaigsunan, hindi magkagutom. Magpapusog na tayo. Katulad ko sa akong aming pastor, kaya nagpuasa siya sulod sa 40 days and 40 nights, Kung niya ang gabi niya na mag-break na siya sa iyong magpuasa. Kung niya ang gabi nanako ang anghel sa Ginoo. Kung yan, ipagawag siya sa pagbabang ikan sa langit. Lugaw, di ba siya sagot at ipagawag siya. Kung niya magkaitsunan, pagmata niya, pusok na siya kayo. Lugaw, pagmata niya, pagmata niya magkaitsunan, nana siya mga tiktik dito, nakabugaw ng ilang simon. Kung nagtaon siya, ipagkawag siya sa akin sa Ginoo. Kung mata niya magkaisunan, kaya dapat siya pagkawag. Kung siya pagkawag kay ipagkawag siya sa Diyos. Yan ko na daw, ang ating siya batihan sa butong kung niya, kaya po ang tanong na ipagkawag siya, normal na kaya pag sana, normal na kaya pag sa lawas. Naman kaisunan, kinabuhi sa tao, ang physical na to, na kinahanglan to, pagkaon na sitaw na pagkaon na physical, pero natin spiritual, ang kinahanglan to, pagkaon na spiritual. Okay, ano yung tutagod ng personan, nalay mo na Ginoo sa ulit katapusan. Ipadayon na ito ang itong mensahe. Diskutan na itong nilapay ng Domingo about incentives. Okay? Kasama na itong malaking sulatan. Colossus, Capitulo 3, Versikulo 23, Matos 24, naging din bisan kung sa ang inyong pagkabuhaton, buhat kasi sa kinising-kasing ngayon sa pag-nag-alagad kamo sa Ginoo kung dili sa tao. Sa nasayaran ninyo, antikan sa Ginoo kamo, magadawat sa panundon, ingon tumaoy inyong ganti. Kaysa ingon kamo, nag-alagad sa Ginoong Kristo, Ginoong Hesus Kristo. So, incentives, ikaw po sa pagpensionan. Father, we thank you so much sa lahat Ginoo, sa mga pulong Ginoo na among tinusun Ginoo, yan kung minamay ng Ginoo. Lord, doon na kayo pag-awahan sa among kinabuhi. Ang imong mga pulong Ginoo, kanunay nga presko. Ang imong mga pulong Ginoo, kanunay kayo nga naghahatag sa among spiritual naman, himsugod kami Ginoo sa paglagal kanimo. Dili na daw Lord, ablihi nga among igulumog, Lord, among ablihan ng among igulumog. Karon mga pulong nimo Dios, dili magkakawang sa among kinabuhi. So Lord, i-bless nimo mga pulong ron in the name of Jesus. Amen. 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 Incentive. The word incentive, a thing that motivates or encourages one to do something.
Okay? Ikaw trabahante sa usa ka kumpanya o ikaw usa ka trabahante sa usa ka gobyerno, doon ay mga insentibo nga imo madawat ka incentives nga madawat imo sa kumpanya o sa gobyerno. Number two, a payment or concession to stimulate o pagdasig. Pagdasig ni. The word stimulate means pagdasig. Stimulate greater output and less investment. Pag-eksunan, dihan sa paglagad sa Ginoo, doon na tayo madawat ng mga incentives. Kung ibasa na ito kaniha mag-eksunan, ang aming incentives diya sa verse 24, nga ang Ginoo, sa Ginoo kamo makatawag sa panulundon, ingon nga makoy inyong ganti. Hello? Ganti ikan sa Ginoo. Dapat kaisunan, stimulate greater output and investment. Ang pagpasabot ini mga kaisunan, diha sa gingharian sa langit, mag-invest ka. Tulad na ikaw ang investment, spiritual investment mga kaisunan. Pag-invest mga kaisunan, tungod kay kini mao ang iingon sa malaang kasulatan, bisan kung sa ang inyong pagbuhaton, buhatan kini sa kinasingkasi na ingon sa nag-aalagad kamo sa Ginoo o dili sa tao. Amen. Ang atong pag-alagad pagkaigsunan, dili isa tao, kundi kinatong pag-alagad, ikan din siya sa lagata diha sa Ginoo. Dapat pagkaigsunan, atong sunan, padayon na to under sa incentive, dinhi mag-eksunan, the benefits of depending on God. Doon na dahil mga benepisyo sa atong pag-depende sa Ginoo. Sa baba ikaw, trabahante, kung ikaw tunay amo, ano na inyong i-depend, ano na inyong i-dependihan ang inyong agalon, doon na yung kay Kante, malipay ang agalon ni Hanimo mga sa Diyos, sa Ginoo mga kaisunan, doon na yung mga benepisyo. At mo tayo nag-iwalay na yung Domingo, pero ako nang ipadayon karon sa dugang pang mga benepisyo, ato madawat diha sa Ginoo mga kaisunan. Okay, next is another benefits of depending on God is God shapes us into His likeness. Anong pulong shape mga kaisunan? Kung tanawin mo na siya sa Binisaya, itawag na siya o ang Diyos, ipurma ikaw, aron mahimo ka kumasama sa iyang panagway. May sama ka sa panagway sa Diyos. Diba? Mga kaisunan, tungkol kay ang plano sa Ginoo na mahimot ng sama sa panagway sa Diyos. Amen. Amen. Kaya kung ang tao na magsasala, ang iyong panagway yawan-on. Diba? Isa ba siya sungay? Wag man siguro siya, wag man siya sungtod na ginala o sangkot na ginala, nagapulong siya. Pero mga kaisunan, bisag wapo siya tanawan niya, wala siya mangalagad sa Ginoo, ang danway niya yawan-on. Ang iingon sa Ginoo din God shapes us into His likeness. Wala na. So, nila din yung kaisunan, nanawan ng atong objector. Kita man mo ang dating. Sunod ako. Okay, God shapes us into His likeness. God refines us through trials and tribulations. Kung saan na mahimutang magpurma diha sa panagway sa Ginoo, mapupunta pa kaisunan.
i-refine kita sa Ginoo. So, na pulong refine sa Bisaya pag-igsunan. Ang pulong refine means remove impurities. Sorry. Okay. Remove impurities. Hapon ang mga mahugaw. Pollution, uncleanness, and dirtiness. Huwag pa siya. Ang resulta niya ng pag-kaisunan, mapurma ka na diha sa kanagway sa atong Ginoo. Now, sa unsa man pag-iha mag-kaisunan? Okay, atong basahan ang balang kasulatan Roma, Kapitulo 5, versikulo 3 hangtod sa 5. Usapan ka pag-refine sa Ginoo mag-kaisunan. Pinaagi sa pagsulay o sa mga tribulation. Okay, basahan mo na ito mag-kaisunan. Namin Biblia, hindi naman nagbasa sa likod, may daon na eh. Kung namin balang kasulatan, wala magaling pamati yung mag-kaisunan. Roma 5:3 hangtod 5. Labaw pa niini, magakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Isa may mga tawag isakit siya. Wala, gano'n. Ipita niyo mo ka kung sakit ka, ayaw niya mga tawag ka. Amen? Ang Biblia nag-iyon magkaisunan na labaw pa din nagakalipay kita bisan sa atong mga kasakit. Huwag ikaw magkaisunan na malipay na huwag siya ikwarta. Huwag ikaw magkaisunan na malipay siya na naputulog siya sa trabaho. Wala ikaw mag-eksunan na nagka-apiti, huwag ka rin siya pawahaw niya, malipayan ka siya. Pero ang Biblia na tingon mag-eksunan, nagkakalipay kita bisan sa atong kasakit. Sakli, nasayang man kita nga ang kasakit mahimo pagkamainan tuson. Dili ka mahimong pagkamainan tuson kung di ka moagi o kasakit. Sama mo pag-antos na yakay na iyong ginagawa. Diba? Isa may muantos, ganito mga taong isakit. Okay. Human ang kasakit na kaisunan, mahimo kini pagkamainan tuson. O ang pagkamay ng tuson, mahimong kalikon. Malikon ka sa pag-alagad sa Ginoo, gikan sa kasakit, gikan sa mga pagsulay, trials and tribulation, muantos ka. O sa diha nga mo, masadiha nga, nakalabang kita sa mga pag-antos, malikon ka. O na ngayon, mga kaisunan, mga Kristohanon nga mga likon. Mga Kristohanon mga kuskan, mga Kristohanon nga manasikon, mga Kristohanon nga malipayon, tungod kay agis sila sa sakit, naganto sila, kukunya, nalingkon sila sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Kung sa liha na nalingkon sila mag-kaisunan, mahimo kining paglaom. Hello? Doon na kay paglaom. O kini nga mao paglaom makaisunan ko ang paglaom dili mapahigawad kanato kay ang hukma sa Dios ihuwat man kanhi sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga nagahatag kanato. Amen. Upat kabutang mag-ikalista din niya sa inyo mga doon mo yung listahan na diya. Roma 5:3 4 na to sa 5.
upat kabutang nga magmalingkon ka, nga mahimo kang magipurma ka sa Ginoo, nga mahimo kang nagway sa Ginoo. Mahimo kang Diyos nun, makikita ko, Diyos nun, mga kaigsunan. Nag-antos, mga kaigsunan, diha sa paglalakad kaniya. O niya, ikan sa kasakit, pagkaminantoson, o niya, kalipon, o niya, karon, mga kaigsunan, doon na siya'y paglako sa iyang kinabuhi. O kini mong paglaong mga kaigsunan, dili kini mupahigawan ka nato kay abog ma sa Dios. Ihuwad man nanlihin sa atong kasing-kasing. Pinaagi sa malang Espiritu kagihatan dinhi ka nato mga kaigsunan. Usa kini klase Kristohan ang lingkod kaayo bisan mas dagkong nga pagsulat. Hallelujah. Refine. Tinagnan ka, i-refine ka. As far as the Bible is concerned, what is refinement? Refinement. Refinement is closely correlated with sanctification. Ato binisayo ni. Ang ganang pagkahinlo, nahinluan ka na sa Ginoo, na-refine ka na sa Ginoo, may kalabutan ka na sa atong pagkamalaan. Kung naging naman ang kasulatan, kung wala'y pagpakabalaan, huwag makasunod sa binhiran sa langit. Bisan pag sinig-simba ka, bisan pag sinig-agawit, bisan pag sinig-agatong sa simbahan ng kaigsunan, kung wala kay pagkamabalanon sa Ginoo, di ka makakita sa Diyos. Amen. For without holiness, you cannot see God. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. O kana siya magkaigsunan, sanctification means to be set apart for a specific purpose, to be made holy. Na himuon ka sa Ginoong holy, pinaagi sa atong mga pasulay o ang mga pag-antos ni kinabuhi. Tukutan sa Ginoo kini mga pag-antos. Saya di tagdahan ko mag-antos na. Diba? Katungtong pwedeng Bagyo mga kaigsunan. Napastor ko dito sa lugar ng asawa sa Surigao del Norte. At panggit sa ang ilang Pinayanan at panggil sa Pacific Ocean. O niya, atol yun mga kaigsunan sa itong bagyo nga usok yun kayo nga bagyo mga kaigsunan. Dinuta mga kaigsunan na di ka makalakaw niya sa kasada. Di ka maka-ritso na sa paglakaw. Anurot yun ka. Ikulot yun ka sa hangin mga kaigsunan. Di ka makalakad tungkol sa usok sa maong bagyo. Pero nakita na ko nga dunay mga lubi nga nakabalik murag tubo naman na mabalik diha kanil. Pero dunay mga lubi dito nga gikan sa pagkamay niya hangtod sa pagkadako wa gyud siya mabalik. Nga naman kining lubiha naanad sa bagyo. Kining lubiha naanad sa pakusog nga hangin. Usa ang resulta, likod ang iyang pundasyon, likod ang iyang mga gamot, mga kaigsunan. Kung ikaw, na nangalakad sa Ginoo, kanunay kang, dunay mga kapikis kinamagkalisod, hindi kinabuhiya, mga kaigsunan, sundihan ko ikaw, magkalawang ang imong gamot diha sa paglalakad sa Ginoo, dahil pilit ka matarong sa imong paglalakad sa Diyos. Amen. Unang tugutan sa Ginoo. Ngayon, tugutan sa Diyos katong first, katong itawag ko sa itawag kaniya, kanang trials. Sa atong kinabuhi, ang nahimo kang lingkod diha. Tubangan sa Ginoo, kung lingkod ka ng mga kaigsunan, i-shape ka dito sa matagway sa Ginoo. Hallelujah. Kaya ikaw maggustuhan ng mga manasikot. Ang
ang iyang gagaway, Diyos doon kayo. Wala, hindi mo na siya. Diyos doon ang iyang gagaway. Pero kung mga tao nga dili Kristohano wa pangalagad sa Ginoo, wa ko papa sa riyawan mo na inaw. Wa man to say sungay, wa man say bangkil magigsunan, yawan mo ang iyang kasing-kasing. Kaya ang iyang kinabuhi, wala pa shake ito sa panagway ni Kristo. Mga kaisunan, God refines us through two different ways. Sa duha ka pamaagi mga kaisunan. Okay, kung saan mag-refine si Ginoo, duha ka paagi. Lista ninyo mga kaisunan, importante kayo ni kay mao kini ang mga panghitabo pulong sa Ginoo mga kaisunan. First, kung saan ka ma-refine si Ginoo, through opposition. Una, mahimok kang mahinluan ka sa Ginoo, mahinluan ang iyong kinabuhi, pinaagi sa mga oposisyon. Beso kasi mong kinabuhi, naran may mga tao kung iganahan mo. Ikaw, Pastor, hanay mga tao kung iganahan mo. Kung naran mga tao ka, ganahan mo. So, dahil mga tao, di yung ganahan mo, bisa kung saan mo gising-gising, bisa kung saan mo smile, bisa kung saan mo hatag, di siya ganahan mo. Through opposition. Okay. Kinsa may mo-oppose mga kaigsunan, kinsa may buwabang. We face opposition, first is from the devil. The devil himself. Ang yawa mismo, kung ikaw Kristohanon, ang umabag mo ang nautan ng Espiritu. Ang yawa. Sa naghimong igsibahan dito sa Surigao, pag-exuna, kung niyan ikabo. Ibuhin ka ng niyadoon kami o kakahuyan. Ingon na ito kung ugahan si tatay, nakauban sa mga membro sa simbahan, ingon na ka, Pastor, kanang nakay kahoy dito sa bukid, pwede na ito tuputulon. Yung magabang na tao, chainsaw, nandito ka. Yung pag dito, ata na itong tablakong daan, niya ato lang ipahakot dito, luksong na ito sa, dito na sa taas sa bukid. Pagkabot mo sa bukid, mag-exunan, yung murag nagpakulbaan kay mga bato, kahoy niya, hingaw, kaayo. Ya, kung magkakapagpapaan mo, ikaw sa mga exunan dito, murag ng dalisan. Murag na ay nagpuyo dito na pitan, hindi mo masaktan lang. Murag nalimbaw, hindi mo balik. Kung pag ikana mo, katong chinso ng bumayo, andar. Pag-abot na mo dito mga kaisunan, bisa kung saan mo biran, hindi naman yung andar mga kaisunan. Yung ito kong ugaman na, kung tunay ko hindi masakta na doon eh. Nagay, mga kasibahan ko eh. Ito nga, magkapot na. Kampo may mga kaisunan. Kampo may dito, Lord, kanamang katuyuan din yung Ginoo mo ang pagkuha din yung magkahoy. O niya, gamitin na mo para sa simbahan. O niya, ihangkap ni Ginoo, kung kinsa may kagyan ng Espiritu din ako kinikirebyong sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Kampo may mga kaisunan. O niya, pag umanan na, hindi na kung si tatay may siya na, tistingin ng pira. Pag-testing, pira mo kayo na, kung saan ka, pira mo kayo na, yan na naman. Sinaad nila yung ginawa ko niya. Hello? Ginawa na siya kayo sa. We face opposition through the devil. Second, we face opposition proud to world sa kalibutan mo. Kung ikaw gustuhanon mga kaisunan, ang mga kalibutanon mo-oppose kung di mo na siya mga kaisunan. Mga buhat sa kalibutan, mo-oppose kung na siya mga kaisunan.
Hello? Ipata ko panalitan. Ikaw nagalagad, nari mo igsoon, wala magalagad, muwapat ito ni mo. Niingon pa ka naananig mga praise the Lord, no? Naananig mga hallelujah nili. Kaya ikaw, initik ka o ako, kung sa manay ng iyong isulti ba? Nagdahan kayo mo madumog din mo sa mga kalimutan mo. Labi na yung silingan na pagkada niyo sa inom, di ako. Pre, ang kalimutan mga kaisunan, mo na yung babag na to sa paglalakad niya sa Ginoo. Hello? Ay, kalimutan nun, naghang mga butang kalimayan na kinalimutan mo. Ikatulo mga kaisunan, first is the devil, second is the world, third is the flesh. So, ng flesh, akong lawas, akong unod mga kaisunan. Because the Bible says, the spirit is willing, but the flesh is weak. Saktan din niya na siya? Kasi gusto ka kahit na musimpan na sa Ginoo, gusto ka kahit na ano sa simbahan, sa kanil na kanil, nagandang na ta. Diba? Lunes magani, kamuhunan ka, to simbahan ka, espiritu, gusto na sa simbahan. Pero pagkapunta makaigsuunan sa Domingo, hinantan lang ka. Flesh. Giupo ka. Ikaw ay present mo ka. Ikaw ay ikaw ang present. Ikaw kay ikarat tututulan. Ay baka. Diba na lang makaigsuunan? Mabang ka siya, ini katong lawas. Hello? Kaya kini katong kinabuhi ang kaisunan, duhay na puyo sa sulod. Patay mo sa duhay na puyo sa sulod sa atong kinabuhi. Ini katong lawas, sabi mo, ay nagpuyo niya, naay nagpuyo niya. Kung sa talang. Ikalawa, Espiritu. Hindi pa mo Espiritu. Espiritu, o ang kalag, o ang Espiritu, mag-away na isa niya sa sunod. May nga kong Espiritu nga, may sa kusip na ko. May nga pag ikong kalag na, karang ka mong tutullan. O isip tumag ka. Yung manay mong Espiritu nga, akuntahan na siya. Kawala na siya. Di ba? Pag-away na siya mga kaigsunan sa sulod ni mo, depende sa imong, kinsa imong padaukon sa imong paglalakad sa Ginoo. Amen? Amen. Hello? The devil, the world, and the flesh. Kung sa unang position ka, kung sa unang paagi sa pag-refine sa Ginoo, through opposition. Second, through discipline. Disiplinahon ka. We face discipline from the Lord. Kinahanglan ka makatubang kita o disiplina diha sa Ginoo mga kaigsunan. That refinement is painful. Discipline is painful. Ang pagdisiplina sakit kaayo mga kaigsunan. Natinagyan nga bata pa ka. Disiplinamon ka sa imong tatay, sa imong nanay. Ang disiplina naman tuko. Silbi. Yung bataan ka na, diba? Hato dyan, magkahibalo ka, pero maghibalo ka na nakasanay ka sa makabalakot sa imong ginikanan. Nandiyan sa panimalay sa Diyos, ang Diyos mga kaigsunan, disiplina. Ngayon, ang hipruhanok ng ingon mga kaigsunan, kay ang Diyos na higugma, kinahanglan ka disiplina. Kaya sa diya ka, disiplinahon ka, anak ka sa Diyos. Huwag may laing tao o disiplina sa laing bata.
Wa kay katuon sa pagdisiplina sa laing mga bata. Sa imong kauling mong panimalay, sa imong bata mga kaigsunan, mao nang pagi ang disiplina ka. Anak man ka sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan moagi kita og disiplina sa Dios. Tungod kay ang disiplina sa Dios, sakit. Hello? Nagbalaan, kasulatan, nagsulti mga kaigsunan, 2 Corinto 12:10. Lista ninyo mga kaigsunan. 2 Corinto 5:10. Mga listahan kini sa pagdisiplina sa Dios. Dinhi sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Saan niya? Kanuman niya ay nakakita nimo na sa 2 Corinto mga kaigsunan. Adunay 1, 2, 3, 4, 5. 5 ka mga butang na naa nato mga kaigsunan aron ka madisiplina. Sulat ninyo, una, witnesses. So, sa siya, mga kaluyahon. Napay kaluyahon. Kita tanan, dunay kaluyahon, magkaisunan. Dili po, sabot nga luya yung lawas, kung dili, doon na kayo gitawag po kaluyahon. Witnesses. Example, physical or mental illness. Muna. Or such as disease or mental disabilities or same-sex attraction. That's a witness. Example ni siya mag-exuna. Unsa man ang imong witnesses sa imong kinabuhi pag-aisunan kung may kalabutan ka sa paglalakad sa Ginoo. Diha sa kanang imong kaluyahon pag-aisunan, diha nga bahagi mamalikon ka sa Dios. Amen. Lipunon ka sa Dios. Ano man, muandyan ko ka man o disiplina sa Dios. Kaya katong mga tao di magpadisiplina makaisunan, di siya makadawat sa iyong pagkabalaan sa Ginoo. Diba? Pinahanglan, dawat din kong disiplina sa Ginoo. Witnesses. At ay magluyaho, ito na ay magluyaho. Dahil nakakita magluyaho sa atong paglalakad sa Ginoo. Kaya mo nakita na ito sa Corinto magkaisunan. Kung saan nga magpalikon ka sa magkabutang insults. Insulto. Insultohon ka. Ay, may kunalan ko kaysa insultohon ko. Sakit. Sakit ka, pulo ka, insultohon ka. Ikaw na, huwag mo mukha ako eh. Pakan mo ba kayo, huwag mo mukha ako eh. Wala yung gana, di ba? Wala yung gana sa insultohon mo. Insultohon ka. Mahapot, di ba? Di ba? Insulto kayo, insulto ba? Oo. Karang ginawa ka na sa Greek word na kaigsunan o hubris. Greek word hubris, which means being belittled. Kanang gitawag o di pakaminos. Di pakaminos ka. Kung saan mo sana mahigawas ka at iminusan ka sa inyong kinabuhi. Kung kaparan ka sa iyong mga classmate, mga eskwela ka, ikaw may pinaka-umulit. Ay, mga bright kayo yun. Diba? Kaminusan ka. Wala mo kaisunan, saling sa Ginoo. Ang Ginoo, muhatag mo sa grasya. Ako tatawin niya ng mga kaisunan. Isa na kaminusan ka. Hallelujah. Sa high school, sa elementary high school, mga kaisunan, dili ko bright at
nag-reach lang akong grado. Lagi ko yung mga classmate yung mga ikan sa pretuan ng pagkakatuan. First of all, ang ilang magkinikanan, kada closing, paano sila mga pinali ang hindi ko na. Ako sa wak yung besan. Di ko kumingong nga. Kung trabaho ako, kung ilang ko makas yun, ay, sige magtulak ko. Di ko mayapas. Wala siya magkagsimunan na, sige nag-eskwela. Antong nga, anak ko, nag-iwan na yung magkita. Antong high school, antong nga, yato na ko Bible school magkaigsunan sa Cagayan de Oro. Dito na ko nag-mature magkaigsunan. Dito na ko nagbinutan. Kaysa pag-eskwela pa na ko sa elementary high school magkaigsunan. Ano bang sakong binuboy? Siglag pamayamas. Naman kaigsunan, pagbalik na ko sa mukha, katong akong mga bright ay mga kauban at classmate na ko, kita na ko na wala din sila kauban sa ilang high school. Mana mo kaigsunan, dili sa abilidad, kundi naa sa imong kinabuhi. Ang Diyos, dunay plano sa imong kinabuhi. Ang Diyos, dunay paghimuon sa imong kinabuhi. Kinsa may maglahong mahimong kong pastor. Yung ba na sa akong nahuna na dyan ito, na mahimong kong pastor, mahimong kong mag-uwalik. Layo ka na siya, wala na sa akong nahuna mag-resulta. Diba? Gusto niya nang magsundalo. Diba? Gusto ko magsundalo, gusto ka nang dadala ko ng atlae. Kung tikit yung magkira, anak ko gusto sa una. Pero, wala man. Eh, kanay panahon ko, gusto na itong mulay sa mga kay gusto ko appeal o training sa during version ko nito panahon na. Panahon na ni Marcos. Pero kay kulang mga kong papel, kung graduate. Hindi, pwede. Eh kung kumplito ko kong papel, siguro, wala. Sundalo na. Pero doon ay katuloy na ginoo sa akong ginabuhin. Sadya na ikabot ang panahon na ang Diyos kung mahinok na ang iyong panahon sa pagkatinawag sa imong kinabuhi, musugod ka sa dili, musugod ka sa Ginoo. Tawag ka mga kaigsunan. Katong akong kinabuhi sa bisyo ba ni Anto, grabing bisyo na ko mga kaigsunan sa kanang inom, si Kadilio, kanang sunusuroy, pagkata. O kung may siyabog, yan itong panahon na. Kung yan may siyabog, siguro, adik na kayo. Pero pagkakot ang panahon, mga kaigsunan, na ginawag ko sa Ginoo, instantly sa akong simbahan, nilibig ko, nihila ko mga kaigsunan. Ang simbahan. Kaya pag sugod ako, ibatismohan ko sa youth, ihimo kong president sa among simbahan. Hangtod ka dito, nag-decide ang among grupo dito kung atong seminaryo. At today ay mag-aksyonan, preparation dito, na umakdamlang mahimo kang alagad sa Ginoo. O na siya mag-aksyonan. Insult, nagahapon insult to. Kamapot sa imong kinabuhi. Sunod, kinikitawag, there's a great nagyapon mag-aksyonan. Kinikitawag o hardship. Hardship. Abin mo mga kaigsunan, kining kalisod na ito, kining kinabuhi. Ayaw complain sa inyong kinabuhi. Isang mukhawan ka sa puntal o asin, yung pagkapaniuto asin, pagkahapon period, asin ng nagihapon. Ayaw complain sa Ginoo. Diba? Ito kung may gusto mga kaigsunan, bira mo na itong panahon na wala ko suportahin sa akong ginikanan pag-atos mo yung gusto. Wato kung gagay niyo mga kaigsunan, kung sa sakyan ako, practical ba? Ikat sa sabuang ka, usapay ko,
Piskan, padulong sa Cagayan de Oro. Kapag dito, white one pa sa kaisunan. Ako mo'y pinaka-pobre na estudyante dito. Wako chinilas, mamunin ko chinilas, puto ko. Mahulang ko, maghulang ko sinila. Wako'y pambutan sa ilong ko, ay pras. Asin. Pero magkaisunan, akong ibatik nga itawag ko sa Ginoo. Amen. Sa itawag ko sa Ginoo, magkaisunan, pag-rapid yun ako, kayun na itong niwala kay magkaisunan. Niwang mas mga niwang kay, may kwarta sa eskwelahan. Pagkasahin ako magkaisunan sa simbahan, pagkakalahan kayong pagkakon, naulihan ko. Magpaslas. Nagdaan mo member dito, Pasto, padala ka, balting, planggana dito sa baybay. Nalaman dito, Pasto. Umingisda mo itong ako mga member dito. Isda, nagpupus. Mga humugupos ang akong personage, ang simbahan. Bagay sa unan, hardship. Sunod, persecution. Persecution. Anong persecution mga kaisunan? Anong paglutos? Lutuson ka sa imong pagkalanda, lutuson ka sa imong pagtugo. Isa may lutos. Isuon na po mo wak pangalagad. Silingan mo wak pangalagad. Kauban mo, partado mo wak pangalagad. Lutuson ka. Ano po ni mga pistikustan? Pistikustan. Agi po na, sakit kayo, na ako mga kaisong nakapatigal. Ni mga hallelujah. Diba? Ni mga praise the Lord. Anak, sakit kayo, na ako mga kaisong lami ko isong ko. Ano na, persecution. Kung ako na siyang ipaghinamos ng persecution. Pahala na mo niya. Sunod, kinigitawag kong calamities, mag-isonan. Kalamidad, katalagman. Circumstances that are distressing, difficult, feels like the wrath comes out from under you. Circumstances. Mga circumstansya na distressing, difficult, mga alisod sa kinabuhi, mag-isonan. Ang tuso niyo na siya sa imong kinabuhi. Amen? Wala nga, salamat sa Ginoo. Magitawag ka sa Ginoo. Dunay kadiliwan dito sa imong kinabuhi. Ano? Dunay kadiliwan dito. Maray mas paglalagad. Kaya tawag sa Ginoo, magkaisunang ananan, magsalam. Ugma, sunat daw. Doon na tawag ang Ginoo, sino kinag. Karoon ba paano mo masabti? Masabta niyo mo ugma, sunat daw. Ang pinanagay ay pagtawag sa Ginoo sa ating kinabuhi. Nawag kaisungan sa to, true opposition. Second is true discipline. Ang mahimo kang panagbuhay sa Diyos. Diyos nun na panagbuhay makaisunan. Dili iwan mo nga panagbuhay sa imong pagkatao. Tunay, panotihon na ingon, na lisod ang kinabuhi. Lisod ko mo ang pag-eskwela. Salamat niya itong nahiguma kayo sa pag-eskwela. Kung hindi ko ka mag-eskwela, mas maraming lisod. Lisod kayo mag-eskwela, labi na nawag kay pagkawa, kay pambago, kay pamuna, kay tuition. Pero mas lisod na wala kang eskwela. Lisod ko mo ang kaminyo, wala kang makayong kaminyo. Diba? Lisod kayo, mahal ang ugas, mahal ang money, mahal ang litas malay, kay yuta, kay trabaho. Lisod na kami niyo. Hindi ko pa pag hindi ako makaisunan. Lisod po.
Isabot ka lisod, labi na nga, kapigulang ka na nga, kapigulang ka na, magbangkoy ka, magbangkay ka. Nagilan na ako, 70 ikaw na nagsa sa mong balay. Ngayon lang ka, abay, di ba ang lang ko sa bata ako? Kaya may matimana ko. Tatay, interview sa resibo, igulang na siya, interview siya, mga sinta na yun, magkalos siya tubig. Anak mo, aking mo, nakita mo na sa Facebook. Ako pa siya sa bukid na bilang ito ka pakilin, ato sa suba, kay kapay dito. Kanya, ang padala niya mga kaisunan, usaray kagalon na tubig. Ayaw mga ito, kapag sa buto. Interview siya, o mana, anong nagtuyo pa ganit niya, ako maniluta sa una pa. Wala kayo, pagkumangkot, wala, puro na sila namin yung wala sila rin, wala sa syudad, Cebu. Hindi siya na, nakunong kumapay paangkan ko sa bata pa ko. Doon na pa yung matimanan ko, magkaroon na tingulan ko. Lisod ang kami niyoon, lisod mo lang kayo ninyo. Diba? Lisod ang pagpanarmaho, lisod mo lang na pagpaway trabaho. Lisod ang pag-alaga, respeto. Kasi may mga lisod pag-alaga. Lisod ang pag-alaga. Daghang kanang mga hindi mo himuon. Pinagkakay ko, daghang lisod ang pag-alaga ng mga isunan. Daghang mga iniling na sa bala o sa lata. Lisod ang pag-alaga. Lisod po itong di mga laban. Puro lisod ni kinabuya. Dito yung mas Ginoo, aron masyekta, diha sa panag-uway sa Ginoo. Amen? Ang panagdihon natin yun, isa din eh, kung unsa ang imong kinabuhi karon, resulta ka na sa imong pagpili kakahapon. Kung unsa ang imong kinabuhi karon, resulta ka na siya sa imong pagpili kakahapon. O na siya mga isunan, ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi. Dahil kinabuhi, wata masayok yung mga isunan, anaan na din sa bahana, na magkapatikta sa pulong sa Ginoo. I-imagine na ito mga isunan, imagine na ito karon, what if we do not submit ourselves to the will of God? Karon, panita karon, example lang, what if we do not submit to the will of God? Ay imagine mo kayo sunan, ang may tabo, disaster. Kung saan man ang disaster, ang talagang hindi ka mutungan sa kabubuton sa Ginoo, disaster will happen. Talagang mga kayo. I-imagine mo a circle of blessing. Sunod sa circle of blessing, imong i-imagine na kaisunan, it's your life, the sphere of life that we have in Christ. Example ba sa inyong kinabuhi natin sa circle of sphere of life in Christ? Yes, sa circle life in Christ, you receive the favor of God. Nagsusunod, you receive the favor of God. Then, you receive the grace of God. Then you receive the strength of God. Then you receive the power of God. Yan na ito. Upat. Favor of God, grace of God, strength of God, and the power of God. If you are in the circle of despair of life in Christ, kung nakakita ng Kristo mga kaisunan, what if kung ikaw gawas sa despair circle of life, kung gawas ka, mawala din mo ang tanan. Dahil mga Kristohanon, na umawas siya sa
sa circle of kang gitawag of blessings of God, mawala niya ang pabor sa Ginoo, grace of God, mawala niya ang usog, o mawala niya ang power. Dapat may iksuunan, nakasasunod din God nagakontrol sa imong kinabuhi. Kung hindi lang ang kalisod karon, ay naa ang Diyos na mag-bless na iyo. Kung hindi lang karon na nag-antos ka, naa ang Diyos mutabang nimo mag-iksuunan. Kung naman siguro ang panahon nga, insultuhon ka, sila, bahala na mo. Kung sukulan niyo mag-iksuunan, pwede ba niyo sukulan? Kung nasa ito mo, ang bukay dito mo, hindi mo na makuha ang solusyon. Diba? Kaya pagkalakad sa Ginoo, mag-iksuunan, mo undergo kita, niyanan mo utaga, aron na mahimong ma-shape ka, o mapurma ka sa panagbuhay sa Diyos. O na kanugayan yung pangalakad sa Ginoo, Diyos nung naga, ang imong panagbuhay, Kristuhano na ikaw ka, Kristuhano ka. Amen? Saktan na rin yung akong mensahe ng panalangin sa inyo. Bagon, mahimutang sama sa panagbuhay sa Ginoo. Dito pa na matutas ng pagsalamat, matutas ng pagkawa. Hallelujah! Dalay ko ito sa walang katapusan. Salamat, Lord, na ang mga utang, Lord, makapapag ka na mo. Kaya, Lord, ituyong di mo sa among kinabuhi, aron kami mahimong ang kalisod, mahimong pagkamay ng tusod, o ang pagkamay ng tusod, mahimong kalikod, o ang kalikod, mahimong paglaom. Hallelujah. Salamat, Lord, hindi mo paglaom sa kalat-sulatan. Ang mapadayan dito sa pag-alagad. Naliwala ka, Lord, sa kalisod sa kinabuhi. Lord, hallelujah. Pagkakataon mo, nag-anang pag-blessings para na ako. Hallelujah. Dalay ko ang Ginoo sa walang katapusan. Salamat sa mga pulong Ginoo. Ganito mo na ba'y kawang, Lord, sinyuhin ang mas maraming Espiritu. Sinhi sa among singkasi, o dinhi sa among manuna, ang mga pulong mo tubog ako o mga pumuna sa kinabuhin ko walang katapusan. Awa kami pasalamatan, Lord, tingtalan Ginoo, hallelujah. Hanap salamat, Lord, hallelujah. Sa iyong grasya, iyong kaluoy, yung ipuwan ka na mo, Lord, sa iyong nausay na simana, kung naya mo, domingo nito ang maabot, Ginoo, kung mamalingkod ang among kinabuhi, diha sa mga. Hallelujah. Praise God. Oh yes, alam kami mo ang himaya. Alam kami mo ang magdala. Yes, Lord. Yes, Lord. Alam kami mo ang alam kami mo ang dali mo na mo kayo sunan. Dali mo kayo malong. Ang puso. Alam kami mo ang himala. Yes, Lord. Alam kami mo ang pagdali. Ikan kami mo ang puso. Alam kami mo ang puso. Diyos ikaw. Oh Diyos ikaw, ikaw, ang iyong kaligtanan, makaganda sa among mga pangailangan. Oh Diyos ikaw ang kalapanan, kay ikaw man ang iyong kaligtanan.
nasabot kami sa paglakad, Lord, hindi kayo sunod ng Ginoo. Salamat, Lord, sa malipay. Salamat, Lord, sa mga sakit mo ako. Pag kami nalimuson, ako ng kalikon, ako ng paglaon. Salamat, Ginoo, Pilipinan. Kung galing mo, Lord, huwag kami nalimo sa mga kalikon, huwag mo, Ginoo. Maraming salamat, Lord. Itong simana, Lord, na mong pagkakaisikay sa akong karabaho. Ikaw, Lord, pag-iuban na namin ito. Panalaminan mo ang mga pagkamalay. Ang anak, ang mga sunod sa panalay, Ginoo. Ikaw mag-bless dito sa ating mga tayo natin. Ang mga anak, Lord. Yes, Mag-bless. yes, God. Ay, kung Diyos, salamat, Lord. Ay, ipasalamatan. Agis sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Labanan na itong Ginoo. Hallelujah. Ito sa tanang mga kanal. Sister Ika, sa